when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll. Whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ hath regarded my helpless estate, and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. He's in the midst of our storm. He's in the valley we walk through. Where two or three are gathered in His name, He'll be there too. When you feel so all alone, He is standing next to you. He's with us now, our Lord, He's in the midst. As you travel
midst of our storm. He's in the valley we walk through. Where two or three are gathered in His name, He'll be there too. When you feel so all alone, He is standing next to you. He's with us now, our Lord, He's in the midst. Into the prison they were thrown. Paul and Silas weren't alone. They knew their God was there, and He would see them through. And so when the walls began to shake and all the chains just fell away, they cried, "Behold our God, for He is in the midst." He's in the midst of our storm. He's in the valley we walk through. Where two or three are gathered in His name, He'll be there too. When you feel so all alone, He is standing next to you. He's with us now, our Lord, He's in the midst. He's with us now, He's in the midst. Morning, blessed morning to each everyone. I hope we're excited for this episode here in Newman every morning and developing a strong faith to God. I hope the Lord will bless you and the Lord gave you extra strength for the whole day. And my prayers that God will help us to see the reason of life, and my prayers that continue to develop and grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Okay, magandang umaga po. Sound check tayo. Alright, at salamat sa Panginoon na tayo po ngayon ay ginising ng Panginoon na may kagalakan sa ating puso, na mayroon tayong wisdom na nanggagaling sa Diyos, at yan po ay patunay na talagang ang Diyos ay buhay. Okay, magandang umaga po sa mga kapatiran dyan. Good morning, Brother Jobs. Alright, good morning to my wife. Thank you for assisting me here. Good morning, Sister Clarice. Amen. Good morning, Brother Ron, all the way there in our Perth ministry, okay? Good morning, Nanay Lolena. Good morning, Brother Gerald. Good morning, Sister Ronalette. Good morning po. And Brother Mike Alarcon. Good morning, and Sister Bona Kagad, all the way there in Perth Mission. And good morning to each everyone, wherever you are. May the Lord continue to guide, protect, provide, and preserve your life. Okay, so I hope tayo po ay masigla at masaya na mayroon tayong ganito pong programa sa ating simbahan. At nakikita natin na medyo talagang napaka-busy po ng buwan na ito. At dalangin natin na patuloy po tayo makapagpatuloy. At dalangin natin na tayo po ay lumago sa ating pong pananampalataya sa ating Diyos mula sa Kanyang mga salita. Salamat sa Panginoon na dumating ang Panginoon. Hesukristo, ipinanganak po siya sa sabsaman para lamang po tayo ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Lagi niyo pong tatandaan, mga kapatid, ang ating buhay Kristiyano ay hindi laro-laro. Ito ay buhay na walang hanggan. Okay? Na nasa sa atin. Yung buhay ng Panginoon na buhay na walang hanggan ay nasa sa atin na po yan. Kaya dyan pa lang, hindi ka pwedeng bumangon ngayong umaga na nakasimangot at malungkot. Alalahanin mo yung buhay ng Panginoong Hesus. Kung totoo mo siyang tinanggap sa puso mo, ay yan na po yung buhay ng Panginoong Hesus na kailangan natin maging buhay. Kaya ang panalangin na tinuturo ng Panginoon, kung anong nangyayari sa langit, ay pwede din po mangyari dito sa lupang ibabaw. At salamat sa Panginoon. At ngayon ay December 2, you know? Okay, December 2. Wow, ang bilis ng panahon, for almost 12 months. Tayo ay nakapagpatuloy sa ganitong programa.
At mayroon time na may sakit ako, hindi ako share ng salita ng Diyos. At mayroon time naman na out of town ako, pero salamat sa Panginoon, nandito kayo, nagsusubaybay tayo sa mga mensahe na ibinibigay ng Diyos sa atin, lalo na po dito sa ating church. Alright, church, let us continue, and I really praise God for 12 long months. God preserve our life, God provide our needs, especially spiritual needs, especially spiritual food through sharing of the gospel of the Lord. And our life is ups and downs. Sometimes we feel good, sometimes we feel sick, but that's the grace and new strength that God gave, or God gives to each everyone. So He never send and He never give you recycled strength. He gives us, brethren, a new strength every day. And that's the good news. All right. I hope we're excited. And may the Lord bless us this morning. Magandang umaga po. Tayo na po ay magbabasa ng salita ng Diyos upang tayo po ay makarami ng mga mapag-uusapan. Okay, pagpapatuloy natin yung ating na pag-usapan. Ano po? At basahin po muna natin yung text. Sanayin na bago tayo gumising sa umaga ay magbasa ng salita ng Diyos. I promise you, mawawala yung init ng ulo mo ngayon, mawawala yung pagkakalungkot mo ngayon. Okay? Kung ano man ang pagkukulang meron ka, kaya nagpapatuloy yan, kasi hindi natin alam kung papaano natin i-overcome yan. Sabi ng Biblia, if you will rewarded evil for good, evil will not depart from your house. So it is important, brethren, that do not promote things that never please God. Always desire to please God. Faith, brethren, pleases God. Because the Bible says in book of Hebrews, chapter 11, verse 6, without faith, it is impossible to please God. So learn to have faith in Him. 2 Samuel chapter number 20, please. If you're there, let us read. At mayroon kayong chance na magbasa, magbasa po tayo. Good morning again sa mga nandyan. Magandang umaga po muli. Babasahin ko po yung verse number 17. Ang sabi po ng Biblia, alright? And when he was come near unto her, the woman said, Art thou Joab? And he answered, I am he. Then she said unto him, Hear the words of thine handmaid. Alright, notice the word, okay, hear the words of thine handmaid. These words, brethren, of this handmaid is not just ordinary words. This word is full of wisdom. Okay, I will explain later po. Okay, sabi po ng Biblia, sabi ng Bible, okay, verse number 17, and he answered, I do hear. Okay, verse number 18, sabi po natin. Then she spake, saying, They were not wont to speak in old time, saying, They shall surely ask counsel at Abel. And so they ended the matter. And in verse number 19, I am one of them that are peaceable and faithful in Israel. Alright, napakaganda po nito. Thou seekest to destroy a city, and a mother in Israel, why wilt thou swallow up the inheritance of the Lord? I want you to understand here this morning that how God works in chaos. Paano po siya kumikilos sa panahon na may kaguluhan? How? Yesterday, we talked about how God God works in chaos. God works in chaos. That's what we talked about yesterday. If we, repent, that's what we talk about. But this morning, I want you to understand how God works in chaos or kaguluhan. God uses wise people. God uses wisdom to restore peace. Ginagamit po ng Diyos ang mga matatalinong tao
para magdala ng kapayapaan. Ang Biblia ay nagtuturo po yan ng karunungan. At ang Biblia ay nagtuturo ng karunungan na nanggagaling po sa Diyos. Kaya kung sasabihin natin na tayo ay matalino, ibig sabihin lamang po niyan, dapat yan po ay nanggagaling po sa Diyos. Kasi ang tunay na karunungan, mga kapatid, ay nanggagaling po sa Diyos. Ang karunungan na nanggagaling sa atin lamang ay limitado. Pero ang karunungan na nanggagaling sa Diyos ay hindi po nauubos. Ngayong umaga, napakaganda na makita po natin ito. Bakit po? Kasi, paano magtatrabaho? Yan ang katanungan. Ang Diyos ay nagtatrabaho sa buhay ng isang mananampalataya. At minsan gumagamit siya ng mga wise people. Gumagamit siya ng mga tao na pinahintulutan yung kanyang karunungan para ipakalat at ibahagi ito. Kagaya ngayong umaga, ang isinishare ko po sa inyo ay karunungan po ng Diyos. Hindi po karunungan ko at karunungan man ng iba. Ito po'y salita po ng Diyos. Hindi po ito salita ko, ito'y salita po ng Diyos. Kaya I want you to see here this morning that God used this wise woman bring peace. Let us pray first, and then after that, let us talk about things here that help you. Let us pray. Dear God, Father in heaven, who made heaven and earth, thank you, Lord, for woke up us this morning and giving us not a recycled strength, but new strength. Father, I pray for your help. Please speak to your people, especially to our church here in Newman and Perth. I try to reaching more lost souls for you, for your glory, so that lost souls get saved. But without you, O God, without your help, without your provision, without your grace, without your mercy, we're just good for nothing. Father, speak to your people. That's all I want, O God. Use your servant as I pass your information to your people. Because if you don't use me, I'm just good for nothing. Please, oh God, guide us in all truth. Holy Spirit of God, guide us in all truth. Give us enlightenment, humble heart, and teachable heart this morning, so that it can benefit our faith. Thank you, Jesus. Forgive us our sins. Cleanse us from our iniquity. This is our prayer in Jesus' name. Amen. And amen. Alright. So, ngayong umaga, napakaganda po niyan. Alam niyo po, sa buhay natin, makikita po natin na kailangan natin ng mga godly advices. Ito yung panahon ni si Joab, dahil nga may nagrebelde na naman, no? Yan po ang nangyayari po, no? So, sa panahon ni Haring David, nagrebelde ang kanyang anak, at ito naman may panibagong nagre-rebelde, ang pangalan Sheba. So, si Sheba ay naghahanap na mapagtataguan, at siya po ay pumunta sa isang lunsod, no? Ang pangalan ay Abel, lunsod ng Abel, at doon po siya nagtatago. At itong si Joab ay gusto niya pong hanapin siya, at ang kanyang kaparaanan ay wasakin yung lunsod. Wasakin yung lunsod, at gusto niya pong wasakin na lang yung lunsod. Pero salamat po sa Panginoon, mayroon pong ginamit ang Diyos ng isang matalinong babae na nagpayo kay Joab. At doon niya naintindihan yung karunungan. Do you know, God work, in each every trouble in our lives. And God uses wise people to restore, to redeem, to bring peace. And these wise women bring peace. Joab wanted to destroy the whole city just to catch up named person Sheba that is starting rebelling against the king. But praise God, a wise woman stepped in and spoke with wisdom and saved the city. And you know, brethren, wisdom prevents unnecessary distraction. Pagka meron tayong wisdom ng Diyos, church, may iwasan natin yung mga drama sa simbahan,
Maiiwasan natin yung mga inggitan sa simbahan, maiiwasan natin yung kakarnalan sa simbahan, maiiwasan natin yung mag-isip tayo ng masama. Ngayon, maayos ang isip mo, maya-maya may pinag-iisipan ka ng masama. Nangyayari. Mamaya-maya, maayos ang puso mo. Maya-maya, ang puso mo nga puno-puno ng kapaghigtian. O kaya naman, puno-puno ng sama ng loob. Lahat po tayo mga kapatid, araw-araw ay makakaranas ng chaotic. Everyone can experience chaotic. Kaguluhan, kalituhan. Pero salamat, ang Diyos hindi nagpapabaya. Yan ang lagi nating tatandaan. Narinig na po kayo? Okay, dito na po ba yung mga kapatid natin? Alright, tingnan natin. Okay, dito na pala si Nanay Leticia tsaka si Nanay Elsa. Wow, itong mga nanay natin na ito ay talagang napakasipag na nakikinig ng salita ng Diyos. Ano? So, tuloy-tuloy lamang po tayo dyan at good morning po sa inyo lahat dyan. Ano? Nasaan man kayo at ang Panginoon na po ang magpo-provide ng pangangailangan ninyo. Okay? So, ganyan po yan. So, makikita nyo po dito mga kapatid na itong si Joab ay talagang handang-handa na siya. Makita niya lang itong si Siba na nagre-rebelde kay Haring David. Pero salamat, sabi ng Biblia, let's read again so that you can understand. There's a wise woman here. The Bible says in verse number 17, and when he was come near unto her, the woman said, art thou Joab? Joab, remember, is the one of the general, captain of the host of the King David. And he answered, Joab answered, I am he. Then she said unto him, hear the words of thine handmaid. And he answered, I do hear. Mga kapatid, pag tayo po, mga kapatid, ay tumatanggap ng karunungan mula sa Diyos, makikita niyo po rito, it prevents unnecessary distraction. Wisdom from God, through the wise people, through the godly people, prevent, mapipigilan yung mga bagay, na ikakasira. For example, para may ilagay ko po ito sa realidad ng ating pinag-uusapan, sa isang pamilya, di ba, meron tayong pamilya po. Tama po ba? Tayo po, lumalaki tayo sa isang pamilya. Pagka ang pamilya ay madalas na nagkakagulo, pagka nakikipag-usap yung tatay, nakikipag-usap yung nanay, nakikipag-usap yung mga kapatid, puro na lang away, Di ba? Makikita po natin na meron doon na pagkalmado lang, kapag may kalmado sa ating pamilya, manahihinto yung away. Parang sa isang barangay, mga kapatid, mayroon sa isang barangay na mayroong dalawang pamilya at nag-aaway talaga. Ay, grabe. Kasi ito daw sinabi ng isang pamilya, ito naman daw sinabi po ng isang pamilya. So, madala din nagkakasundo. At pumunta sila sa barangay. At itong dalawang pamilya ay nag-aaway. Pero dumating sila sa barangay at mayroong doong barangay captain. Alam naman natin yan. At makikita po natin mahinahon niyang kinausap at binigyan niya ng karunungan na nanggagaling sa Diyos. At ito pong bawat pamilya, sa halip na magkasakitan, sa halip na mag-away, alam niyo po ba, itong dalawang pamilya nagkasundo. Bakit? Merong isang matalinong salita na nakapagpigil sa gulo. Ganyan din po ang nangyari sa panahon na ito. Si Joab ay talagang desidido na mahinto yung pagre-rebelde ni Siba. Pero gusto niya wasakin yung buong lungsod. At maraming salamat sa Panginoon na mayroong isang matalinong babae. Kinausap niya si Joab. Sabi niya, ikaw ba si Joab? Sabi naman ni Joab, ako nga. Ano sabi ng babae? Makinig ka sa wisdom. Yung katalinuhan ng Diyos na nagagaling sa akin, makinig ka. At sabi naman ni Joab, okay, pwede. And in verse number 18, then she spake, saying, they were not wont to speak in old times, saying, they shall surely ask counsel at Abel. And so they ended the matter. Verse number 19, I am one of them that are peaceable and faithful in Israel. Thou seekest to destroy a city and a mother in Israel.
Why wilt thou swallow up the inheritance of the Lord? Ang sabi ng babae, ikaw ay hindi nakakaintindi. Alam mo ba na pagka sinira mo itong bayan na ito, hindi lang si Sheba ang nasaktan mo rin ang iba. Mga kapatid, pagka hindi tayo nakinig, at yung ating pakikinig ay maraming beses na tayo ay pinapayuhan. Maraming beses na tayo ay sinasabihan. Pero opo lang tayo ng opo. Opo. Pero ang totoo niya, hindi tayo nakikinig. Ini-smart natin. We think that when we lie something, we just we feel smart. No. Alright? Pagka nagsisinungaling tayo, at parang nakikinig tayo, parang hindi talaga nakikinig. Ano po? Akala natin yung pagsisinungaling natin ay kaya natin paikutin yung tao. At tandaan natin, ang isang kasalanan, nagsisimula yang sa maliit. Ang isang kasalanan sa laman ay magsisimula sa maliit at magpapatuloy po yan. Nariyan na po kayo. Magpapatuloy po yan, magpapatuloy. Kaya kung hindi tayo magsisik ng wisdom ng Diyos at hindi tayo makikinig sa mga taong pinagkalooban ng wisdom, ay para tayong si Joab na magdidesisyon ng isang bagay na sa mga susunod po na panahon ay mare-regrets. Sometimes we have a lots of regrets. And this is the passage of the Bible that a wise woman stepped in, and the Bible says, spoke with wisdom. And do you know what happened, brethren? Saves the city of Abel. Brethren, wisdom prevents unnecessary destruction po. When a family arguments break out, when one calm person with wisdom, can stop the whole fight. Sometimes one wise voice saves everyone from disaster. Brethren, imagine if you have the wisdom of God. Brethren, you can be the voice of God and can stop the whole fight, can stop from disaster, can prevent unnecessary destruction. That's why the Bible teaches us a lot of wisdom. I encourage you, read Book of Psalms, read Book of Proverbs. All right? Book of Psalms will taught you about, wisdom. Book of Proverbs will taught you about how to deal people with wisdom. Kaya nga makikita nyo po dyan mga kapatid, na pag tayo po ay merong salita po ng Diyos, may wisdom tayo. Kaya madalas mag-away yung mag-asawa. Kasi yung isa, pinaiiral niya yung wisdom niya. Yung isa naman din, pinaiiral niya yung wisdom niya. Alam niyo po ba, ang wisdom ng tao ay limitado at ito pa nakakalungkot. Ang ating karunungan ay kadalasan bunga lamang ng ating emosyon, bunga lang ng ating pagtitiwala sa ating pangunawa. Pero salamat na ngayong umaga, naligtas yung isang lunsod na dapat sisirain ng isang general ni Haring David, pero merong isang babae na punong-puno ng wisdom. At ang sabi niya dito sa verse number 19, one of the wise women here, brethren, gave wisdom to Joab, and he said, I am one of them that are peaceable and faithful in Israel. Thou seekest to destroy a city and a mother in Israel. He's just simply saying, I am a good citizen and I have a family. I am a mother. I have grandson. I have granddaughter. Will thou swallow up the inheritance of the Lord? You're just thinking about Joab, the city. You're just thinking about the buildings. You're just thinking about, the hiding place of Sheba. But how about the people there? How about people that living there? So, this wise woman, there's no record what her name is, but one thing that we know here is she's a wise woman. Wise woman, you need, voice. One voice
according to the Word of God, save everyone from disaster. Napakaganda po niyan. Ang isang matalino na salita, nakakapagpigil sa gulo. Kaya nga, napakaganda mga kapatid. Ngayong umaga, ask God to make you a peacemaker, not troublemaker. Hello? Ask God that gives you wisdom to be peacemaker, not gulo maker. Pagka ang lagi ang kausap mo, puro away na lang ang nasa isip niya, gusto niya lagi makipag-away, yan ay pagpapakita ng isang ebidensya na wala po siyang wisdom. Kasi po, una po, pagka sinabi mong mayroon kang wisdom, number one, if you have wisdom, you will see here in this woman, he said to Joab, alright, verse number 9, I am of them that are peaceable. A wise person, particularly a wise woman, alright, always look for peace. Are you there? Amen? She always looking for peace. Ano po? She become peacemaker, boys. Women, especially spouse, especially partner of your husband or your lovely honey, if you really have a wisdom, and you want to become a wise woman, the Bible teaches you now, you are not a troublemaker, but you are a peacemaker. Hello? Amen. May kausap na ba ako? May kausap na ba ako? Babae ha? Yung tunay na babae. Yung tunay na lalaking kausap ko. Alright? So, gusto ko makita nyo po yan. Ito ang turo ng Biblia. Kung ang babae, malalaman mo pagka may wisdom yan. Ang hanap niya lagi is yung kapakanatagan, kapayapaan. Hindi siya laging puro, hindi naman kasi, hindi, palagi parang bugnutin ba Diba? Halimut ako sa Bisaya yan eh. Sa ano ba sa Ilocano yung bugnutin? Diyan sa, Isabela, ibig sabihin ng bugnutin si Sir Nolan? Okay? Mapapansin mo yung babae pagka may wisdom. Ano sabi ng Biblia? Ang hanap niya ay kapayapaan, kapanatagan. Ang ganda po. Dapat makita natin yan, mga kababaihan. Kaya mayroong mga mensahe na itinala sa salita ng Diyos. Ang Diyos ay gumamit ng mga tao na magsusulat ng mga buhay din ng mga tao para mag-reflect po ito sa kanyang kalooban. Pagka naisulat niya yung buhay na ito, pinasulat ito ng Diyos para makita mo, kaya nga ang salita ng Diyos ay kagaya ng isang salamin. Itong salamin, mga kapatid, ay magpapakita ng tunay nating kalagayan. Magpapakita lang hindi ng ating physical na anyo, kundi yung pinaka-anyo natin sa loob. Kaya nga pagka ang isang totoo matalinong tao, hindi niya lagi hanap gulo maker, hindi siya gulo maker. Ang hanap niya, mga kapatid, ay kapanatagan. Is that in the Bible? It is. Right here in the text, the Bible says, this wise woman stepped in, and the Bible says, spoke with wisdom to Joab. Remember, Joab wanted to destroy the whole city just to catch Sheba, one of the one that rebelled against King David. So he wants to destroy the whole city. But a wise woman stepped in, and then the Bible says, spoke with wisdom to Joab. And you know what happened? It saved the city. So what does it mean? Wisdom, brethren, bring peace. And this woman, the Bible says, had a great wisdom. He said, here, I am a mother in Israel. I have a family members in this place. And she said,
thou swallow up the inheritance of the Lord? So that wisdom, brethren. The same in our family. When a family argument breaks out, one woman that have wisdom can stop the whole fight. Kaya kayo po mga kababayan, huwag kayo magsisimula ng away. Hanapin nyo muna, maghiminga muna kayo ng malalim at huwag muna kayong sigaw ng sigaw sa inyo. Bakit hindi lang lumalaban yung asawa nyo lalaki, makasigaw kayo, wag kasi. Nag-aalisan na rin po rito yung mga mothers natin. Hindi ka pala Ilocana, Sister Ronald, ibanag ka ba? Ibanag. Antayami tini. Ano to? Sabi ni wife, anyamit tinin. Muryot po, pastor. Yan, muryot daw pala, muryot. Kayo mga kababae na muryot, di ko po kabisado. Bugnutin, muryot. Yan ay pagpapakita na wala kayong wisdom sa Panginoon. Sounds familiar, amen. Ang isang babae, sabi ng salita ng Diyos, na mayroong wisdom, ay yung hindi siya gulo maker. Peacemaker po siya. Alam nyo, kababaihan, maraming napapahamak dahil wala tayong wisdom. Naniniwala ko yung gulo sa barangay, bunga yan ng mga kababaihan na walang wisdom ng Diyos. Naalala ko, merong 2 pamilya sa isang barangay na nag-aaway. Bunga ng isang nanay at kabilang nanay na walang wisdom na nanggagaling sa Diyos. At dumating sila sa barangay at kinausap sila ng barangay captain at may nahon silang kinausap. At ang bawat pamilya at bawat babae na bunganga ng bunganga, sa halip na magkasakitan, sila po'y nagkasundo. Bakit? Dahil merong wisdom. Alam niyo po ba, isang may wisdom o matalinong salita nakapigil ng gulo. Ganyan ang gagawin po natin, mga kapatid, mga kababaihan dito. Hindi ka pa man mothers or ikaw ay mothers na or ikaw ay nagpe-prepare na para mag-asawa. Mahirap na mag-aasawa ka na wala kang wisdom. Naintindihan niyo po? Pagka ang babae walang wisdom at plano niya mag-asawa, sakit siya. Masakit sa bangs yun. Mga kapatid, napakaganda niyan. Nanay Elsa is watching. Sabi niya, Nay is watching. Nay is watching. Nanay, good morning sa inyo. Di ba, Nanay? Ito si Nanay. Ay nagdiriwang sila ng kanilang marriage na almost, I think, Nanay, 50 years na po kayo kasal ni tatay, Naniniwala ako, salamat sa Panginoon, naniniwala ako, hindi ka tatagal ng ganyan kung wala kang wisdom. Sa isang marriage, naniniwala ko, mas tumatagal lang isang marriage pagka may wisdom ng Diyos dyan. Di po ba? Mas tumatagal ang pagsasama ng mag-asawa kapag ang babae may wisdom. Lalo na kapag ang leader ng tahanan, yung lalaki, may wisdom. May kita po natin dito. Pong babaeng ito ay may wisdom ng Diyos. Nagsalita siya ng punong-puno ng wisdom kay Joab. Ano po ang naging naidulot nito? Kapayapaan. Di po ba napakaganda ngayong umaga na pagka tayo po may wisdom, mga kababaihan, nagdudulot ka ng kapayapaan. Alam mo yon, yung ang asawa mo pupunta sa trabaho, dahil may wisdom ka na ibinibigay sa asawa mo, lalo siyang ginaganahan magtrabaho. Pagka pumunta siya sa trabaho niya at nakarinig siya ng mga Bible verse na nanggagaling sa iyo, ay talagang ganadong-ganado siya. Hindi yung imbis Bible verse yung sasabihin mo sa kanya, marami kang sinasabi na hindi maganda. Sabi nila, kasi naman may ginagawa na hindi maganda yung lalaki. Kahit na, doon ka pa rin sa kapanatagan. Kasi nga, helpmate ka niya. Kung ikaw ay asawa ng lalaki, ikaw ay nandyan para maging completer. Nandyan ka para suportahan. Nandyan ka para makatulong.
Kaya nga, ang sabi ng Biblia, itong babaeng ito, handang-handa na sirain ni Joab, makita niya lamang ito si Siba na nagre-rebelde sa hari. Pero merong isang woman, wise woman. A wise woman, the Bible says, stepped in, spoke with wisdom to Joab, that wanted to destroy the whole city. And you know, this wise woman and one wisdom saved the city. Prevent, brothers and sisters, unnecessary distraction. And you know, brethren, sometimes one voice saves everyone from disaster. Yan ang napakaganda, mga kapatid. Nariyan na po kayo? Yan ang pinaka-the best. Church members, membro tayo dito sa simbahan. Napakaganda, di ba? Lahat kayo dito mga kababaihan. May mga wisdom. Pagka ang bawat membro dito may wisdom, hindi yan mabilis magtampo, hindi yan mabilis magsalita ng hindi maganda o mamanira ng kapwa niya kababaihan, kundi lagi siya sa kapayapaan, kapanatagan at pang-uunawa. Pagka ang tao may wisdom, na hindi lang po kapanatagan ng kanyang idinadala, pagka ang tao po may wisdom, meron din po siyang malawak na pang-unawa. Nariyan na po kayo? May kausap pa ba po ako rito? May malawak na pang-unawa. Abay, mahirap po yan, mga kapatid, na unawain mo yung hindi mo maunawaan. Hindi mo maunawaan kung wala kang pang-unawa o katalinuhan na gagaling sa Diyos. Pagka ang isang bagay o isang tao, hindi mo siya maunawaan, ibig sabihin lamang yan, wala pa tayong wisdom. Ang wisdom hindi lang magdadala ng kapanatagan, kundi malawak na pang-unawa. Meron kang espiritual na pang-unawa. Pag sinabing espiritual, ang nakikita mo, hindi lang yung galit, hindi lang yung inis, kundi naunawaan mo siya. Bakit siya kaya nagagalit? Bakit siya naiinis? Ano meron doon? Ganoon, hindi yung, tinan mo ito, magagalit yan. Tinan mo ito, may naiinis agad. Wala kang kagad pangunawa, kaya ang gagawin mo kagad, lalaban ka na kagad. Ano ka na kagad? Magre-retaliate ka na kagad. Hindi, defensive ka na ngayon. Hindi, akala mo, papakita ko sa iyo kung ano meron ako. Walang wisdom yung ganun, mga kapatid. Kaya, humingi tayo sa Diyos. Tanungin natin ng Diyos. Ask God wisdom to make you peacemaker, not gulo maker, and to make you, or to have a great understanding. Ask God not only to make you a peacemaker, but according to the Word of God, if you are peacemaker and have great understanding in your family, in your workplace, or your church, mga kapatid, lalago tayo sa biyaya ng Diyos. Hilingin natin sa Diyos ngayong araw na tayo po o ikaw ay maging tinig ng kapayapaan at maging daluyan ng malawak na pangunawa sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, at sa iyong simbahan na ikinabilang ka ng ating Diyos. Di po ba mga kapatid, napakaganda na ikaw yung nagiging daluyan ng karunungan ng Diyos. Ikaw rin yung nagiging daluyan ng pangunawa ng Diyos sa tao. Kung alamin natin ang Biblia, napakaganda po kung gaano po tayo nauunawaan ng Diyos. Pag tayo nagbase sa ating pangunawa, talagang minsan pumuputok ang ating bumbilya. Pero kapag tayo ay nagpasakop sa karunungan ng Diyos at patuloy nating ipinapamuhay yung tinuturo ng Diyos at yun na yung nagiging karunungan din natin, napakaganda.
nagkakaroon ka ng contentment, kontento kung ano meron ka, nagkakaroon ka ng kumbabaan, kapanatagan, hindi mo inaantala yung mga bagay-bagay sa buhay mo, lagi mong tinatapos, pagka sinimulan mo, tatapusin mo. Hindi yung iiwan mo yung trabaho na yan. Dahil lang meron kang naunawaan dyan hindi mo naunawaan yung katrabaho mo, ay sige, bahala ka, hindi ko tapusin niya, ikaw nang bahala dyan. Ganun tayo minsan, mga kapatid. Kaya makikita natin dito, yung isang babae na punong-puno ng wisdom. At makikita mo yung ebidensya kung paano siya may wisdom. Meron po siyang kapayapaan. As you can see here, brethren, a wise woman, step in and bring and spoke wisdom to Joab. And what the Bible says, it saved the city. It saved everyone. It prevents unnecessary distraction. It unite and restore the broken one. And brethren, a wise woman always bring peace. All right? She become peacemaker. And ask God this morning to make us a peacemaker. Nariyano po kayo? Lagi hanap niya peacemaker. Pagka nagsalita siya sa kapwa niyang tao, may nagsalitang hindi maganda, ayaw mo sis, pag-pray natin yan, ha? At lahat naman tayo ay patuloy na binabago ng Diyos. Intindihin natin siya. Alam mo sis, itong taong ito, siguro may pinagdadaanan siya, hindi natin alam eh. Kaya niya nasabi yan, kaya siya nag-react ng ganyan. Kasi meron po siyang bringing na iba sa upbringing mo. Siguro, nung bata ka, lagi kang meron pasalubong sa tatay mo at nanay mo. Itong kapatid natin, siguro nung batang ito ay walang magulang. Wala. Puro lungkot ang naranasan niya. Alam mo, sis, pagkalooban natin siya. Matuto tayo maging channel ng blessing. So, nagiging maayos. Kaya mayroong kaguluhan, mga kapatid, at ang Diyos kung paano siya nagwo-work sa kaguluhan, how God work in chaos. He uses people. He uses wise people. He uses, people that receive the wisdom from Him to restore peace and to bring great understanding. And this is one thing that we really need, brethren. That's why ask God to make you a peacemaker boys, not gulu maker boys. Ask God to make you a person of have a great understanding. Peacemaker voice in your family, peacemaker voice in your working place, peacemaking voice in your church. Hilingin sa Diyos na ikaw ay maging tinig ng kapayapaan, daluyan ng malaking pangunawa. Hindi lang po sa ating simbahan, kundi sa ating pamilya at sa ating mga katrabaho. Pagka mga katrabaho mo ay pilit kang iniinis at para kang pinoprovoke, ang i-apply mo doon, yung wisdom. Wisdom ng Diyos. Alright? Kung dumarating sa buhay mo na hindi ka nila maintindihan, gamitan mo na tinatawag na wisdom ng Diyos para maintindihan mo sila. Kung hindi ka nila maintindihan, di ikaw ang makaintindi. Amen. Lareno po kayo? Amen. Lalo naman yata akong kausap ngayon ng umaga. Mayroon magsalita mag-isa rito, mga kapatid. Kaya ang isang babae na may wisdom ng Diyos, pagka nagsalita yan, lagi ang bukang bibig niyan ay kapayapaan. Laging ang hanap niyan, hindi sisihan ng sisihan. Kasi itong ginawa mo, kasi ito rin naman ang ginawa mo. Pagka ang asawa natin natuto na mga kalalakihan ng wisdom, hindi tayo mabilis mapanot. Bakit Holy Spirit yan naman ang pinagay mo sa akin? Hindi sabihin, hindi tayo sumasakit ang ulo. Di po ba? Kapag ang babae ay may wisdom na, alright,
Hindi sumasakit ang ulo ng asawa. Pansinin mo yung asawang lagi magagalitin. Baka meron siyang asawang babae na wala pang wisdom. Pero pagka ang babae may wisdom, ang hanap lagi niyan kapanatagan sa kanyang asawang lalaki. Amen. Mga asawa natin dyan. Alright? Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Membro po tayo ng membro tayo ng simbahan at meron tayong salita ng Diyos na pinag-uusapan. Nakakalungkot naman yung wala sa church, parang siya pa yung merong mahalawak na pangunawa at parang siya pa yung peacemaker at hindi gulo maker. Tayo naman, mga kapatid, may salita naman po tayo ng Diyos. Kapag ang lalaki pumupogi, ibig sabihin ng kanyang asawa ay may wisdom. Tinan mo si Brother Michael Alarcon. Bumupogi! Amen. Hindi ko na nakikita yata rito si Sister Aipa. Napaka-busy ni Sister Aipa ngayon. By the way, nag-i-impake na po sila papunta sa Pilipinas. At pupunta sila sa ating Mother Church sa Port Bonifacio. Ano mo, nung last time, ginupitan ni Sis Aipa ito pangalan nito, si Brother Mike. Pumupogi. Binila niya ng mga coat na kulay dilaw, kulay pink. Pumupogi. Tingnan mo naman to si Brother Gerald. Pumupogi din. Parang laging nasa abroad. Di ba, Brother Gerald? Dati, pagka di ba, Brad, kahapon nag-post ako ng old picture natin last year. Nag-church ka na, nakatak out ka. Ngayon, nakatakin ka na, Brother Gerald. Napakaganda pagka nakatakin. Tapos ngayon, pag pumapasok ka sa trabaho, nakatakin. Tapos pagka pumupunta ka rito sa amin, parang galing abroad na katakin, tapos nakamaong. Pumupogi si Brother Gerald. Ibig sabihin, may wisdom din si Sister Clarice. Pagka ang asawa mo pumupogi, yung asawa natin lalaki pumupogi, nandito ba si paano pag matagal ng pogi? Wala na tayong magagawa dyan. Dadagdagan na lang yung kapugian. Medyo nasabi dito si Criselo, sabi ni wife, paano pag matagal ng pogi? Madadagdagan yung kapugian. Kapag ka ang asawa mong lalaki ay pumupogi at gumaganda yung attitude, yung paano siya magdesisyon, may epekto doon yung kababaihan. Ibig sabihin yung kababaihan may wisdom. Ibig sabihin yung wisdom ng kababaihan nakakatulong doon sa kanyang asawang lalaki. Kapag yung wisdom ng babae nakakatulong doon sa kanyang asawang lalaki, ano yung wisdom na yun na pinag-uusapan natin? Kapayapaan. Ano yung wisdom na sinasabi natin? Yung wisdom na galing sa Diyos na may kapanatagan, yung pangunawa. Friend, this is not a joke, but this is the truth of the matter. If you are a wise woman, if you are a wise wife, you are peacemaker boys to your husband. And if you have wisdom from God, wife or woman or ladies, okay, you can be a channel blessing to your community, to your church, and to your family. And if you have husband, all right, you can be the source of not only his right mind, but right appearance. Wife, all right, to all our wives there, or if you have a spouse, or you already have husband, your husband, because the Bible says you are the helpmeet, you are the completer to your husband. You know what gonna happen to your husband? He's not looking handsome only, but it reflects, the right heart and great attitude. That's why the husband, the Bible says, love your wife. The reason he loves so much his wife, because his wife have a wisdom. Di po ba? Pagka ang babae may wisdom, pansinin mo, mahal na mahal ang asawa niya yan. Kaya hindi magtataksil din. Naniniwala ko, hindi basta magtataksil ang lalaki. Pero pag ang babae, walang wisdom,
Nako, ikakasira yan ng relasyon ng isang mag-asawa. Parang kami yata ang puntiryan ninyo. Sabi ng mga kababayan ngayon. Hindi naman. Kasi ganun din sa lalaki. Nasa Biblia po? Ay, nasa Biblia. Alright? Ang sabi po ng Bible, verse number 22. Sabi ng Biblia, ito nangyari dahil nakinig ito si Joab. In verse number 22, this wise woman, alright, spoke with wisdom, and the Bible says, stop the whole fight, and the Bible says, save the city and prevent unnecessary destruction. And this wise woman, brethren, helped Joab. And you know what happened to Joab? Joab takes control again. In verse number 22, the Bible says, okay, Bible says, then the woman went unto all the people in her wisdom, and they cut off the head of Sheba, the son of Bichri, and cast it out to Joab. And he blew the trumpet, and they retired from the city, every man to his tent. And Joab returned to Jerusalem unto the king. Verse number 23, and now Joab was over all hosts. It means Joab take control again. Do you know, husband, father, if you have, take control. Take it with wisdom. Sometimes we want to control our children. Do not hurt your wife. Do not hurt your children. Physically and verbally. Because a husband, a real husband and a real father should have wisdom from God. A father that have wisdom, take control. Because when we fail our responsibility as a father, you know, or someone else, you know, other will take our place. Kaya ngayon, ikaw tatay, nagsiselos ka ngayon kapag ang pastor mo ngayon, parang pinaniniwalaan ngayon ng anak mo. Nagsiselos ka sa pastor mo dahil yung pastor mo nagbibahagi ng wisdom at yung anak mo mas gusto na makinig sa pastor. Of course, dapat makinig talaga ang anak mo sa pastor mo, pero parang wala na siyang pakikinig sa'yo bilang tatay kasi sinaktan mo ng salita, sinaktan mo pa ng kamay. So ano nangyari? Lumalayo yung inyong loob ng tao, lalo na yung ating mga anak. Kahapon ay nakita ko si Zach. Hiningi ako ng wisdom sa Panginoon. Ako, Panginoon, madalas pagka gumawa si Zach ng kakulitan, mabilis talaga akong magalit. Nasisigawan ko yung anak ko. Ganyan din si Brother Jobs. Minsan, pagka nakita niya, sabi niya kay Josh, wag ka munang magro-Roblox ha, kasi ibang epekto pagka mag-Roblox ka, na-waste yung time mo. Pagka inulit na rin ni Joshua, parang iba yung pakiramdam ni Brother Jobs eh. Parang nagagalit talaga siya. Siyempre, hindi sinunod yung utos niya. Ganun din ako pagka nakita ko si Zach. Pero alam niyo yung wisdom ng Panginoon? Nagagalit kasi tayo kasi hindi natin sinamahan yung anak natin. May tanong ako, fathers, naipanalangin mo na ba yung anak mo bago matulog? Pagka may ginagawa siya, halimbawa, nandun siya nagluluto o naghuhugas ng plato dahil inutusan mo. Ito, sinanay ko ito eh. Pagka naghuhugas yung anak ko, kinukwentuhan ko siya eh. So, hindi niya alam, habang hinuhugasan niya yung plato, alright, habang kinukwentuhan ko siya, talagang natatapos niya yung responsibility niya. Kasi tatay, ikaw ang trainer. Ang nanay ay magsiset ng magandang at panatag na atmosphere sa iyong tahanan. Alright? So, wife is job is to bring harmony and great atmosphere in the home.
But Father, you are the trainer. Father, you are the authority of the home, you are the leader. But do not use verbal abuse or, punching. Ako kailanman hindi ako nasuntok ng tatay ko kahit ang tigas ng ulo ko. Hindi ako nasigawan ng tatay ko. Ang lagi niya sa akin sinasabi, anak, kulang ka na naman sa prayer. Maganda yung gawin yun, mga kapatid. Kaya, gumaganda yung relasyon ng isang asawang lalaki sa kanyang asawa at sa kanyang anak kasi may wisdom siya. Hindi laging pakondem. Hindi laging pa-blame. Hindi laging pasisi. Hindi laging, kailangan natin disiplinahin yung ating anak, paluin or turuan. Pero may wisdom, mga kapatid, na hinandaan Diyos bilang nagsisimula. At ngayon, ako po'y pa rin nagsisimula. Ilang taon pa lang siya. Marami pang takbuhin yan. Kaya siguro hindi pa kami mabigyan ng anak ng Panginoon kasi kung sa isa pa lang hindi kami mapagkatiwalaan, paano dadagdagan ng Panginoon yan? Tama po ba, mga kapatid? Kung isa pa lang ang anak mo at hindi mo maituro sa kanya yung wisdom ng Diyos, paano dadagdagan ng Diyos yan? Alala natin, pagka napagkatiwalaan ka sa maliit, pwede kanyang pagkatiwalaan sa malaki. Pinagkatiwalaan kanya sa makonti, pwede kanyang pagkatiwalaan sa marami. So makikita po natin, mga kapatid, dito na si Joab nagkaroon ng kontrol. Bakit? Because of this wise woman. Because of this woman that applied the wisdom of God. And the Bible says, right here in the text, right here in the verse, the Bible says, then the woman went unto all the people in her wisdom. And what happened? That wisdom helped Joab takes control again. Mothers, wives, if you have wisdom, it encourage your husband, to do his job. You encourage your husband, to bring wisdom to your children. Kaya minsan, parang ang magagalitin yung tatay kasi yung nanay, magulo din eh. Kaya parang nag-asawa na rin siya magturo sa kanyang mga anak. Pero pagka ang nanay may wisdom, hindi siya troublemaker, hindi siya gulo maker, but peacemaker siya, tapos meron siyang great understanding. Itong asawa, mapapansin mo, ang ganda ng kanyang pagpapalaki sa kanyang anak. Sasabihin niya, anak, ganito ang dapat mangyari. Anak, ganito ang gagawin natin. Alam niyo po, napakaganda niyan, mga kapatid. Sa buhay natin, napakaganda niyan. Tingnan mo si Zach kahapon. Ang dami niya nagawa eh. In-apply ko yung wisdom ng Diyos. Mga kapatid, ito'y totoong realidad nangyayari. Kasi kung magsasabi lang tayo, Kristiyano tayo, labas-pasok tayo ng simbahan, pero hindi tayo nagiging daluyan ng wisdom ng Diyos, mga kapatid, magulo pa rin ang buhay natin. Kahit sabi natin na tayo anak na ng Diyos at ligtas na. Naniniwala ako, pagkaligtas ka naman, hindi pwedeng wala kang wisdom. Bibigyan ka ng wisdom ng Diyos. Paano maipuprovide at paano magtatrabaho ang Diyos sa buhay mo? Gagamit siya ng mga wise people para matulungan ka. Para malaman mo yung wisdom. And this is what happened to Joab. Joab takes control again because of this woman. Give her wisdom. A wisdom from above. Because you will understand that this is wisdom from above. Because this wisdom make her peacemaker voice to Joab. He said to Joab wanted to destroy the whole city to catch Sheba, but this woman that have wisdom stepped in and spoke with wisdom, and the Bible says save the city, save Joab, and prevent unnecessary destruction. So this wisdom is wisdom from above. Why? Because this wisdom brings peace. This wisdom bring, what? Great understanding. And lastly, this wisdom
takes control again. Takes control. Alright? When Joab listened, yun lang yung pinakamahalaga mga kapatid para magkaroon ka ng wisdom. Matuto kang makinig. Matuto kang sumunod. Matuto kang magkaroon ng pagpapakumbaba. Meron kang servant's heart and a humble heart and obedience heart to follow the wisdom of God. If God gave you instruction from His Word, get instruction from God's Word. And you know what happened to Joab? Joab takes control. Brethren, napakaganda po nito. Wisdom po ito ng Diyos ngayong umaga. And brethren, it is, helps not only the husband, not only the wife, but also our children. What the Bible says, fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up, encouraging up. The reason suicidal, the age from 17 and then 18 and then teenagers, took their lives easily because the parents always provoking and constant discouragement to their children. Fathers, spend much time to train your children with the wisdom of God. Apply the humbleness. Apply the great understanding. Apply to be pacemaker boys to your children. Father, you are the authority of the home. Mothers, you are the completer of the home. Children, you are the active of the home. Children, if you want wisdom, honor your father. Children, if you have wisdom, honor your mother. For sure, you're gonna get wisdom from them. Especially if your parents is in the Lord. Obey and honor. Obedience, speak about your action. Honor, speak about your attitude. If you obey your parents, speak about your action. If you honor your parents, it speak about the attitude. Because you can obey your parents, but secretly in your heart, despising them. Nakukuha niyo po mga kapatid. Kaya ngayong umaga, mapapakababaihan o mapapakalalakihan o yung mga bata natin, kailangan ng wisdom ng Diyos. Amen? And this is the great blessing this morning that we can receive from the Word of God. And the Bible says in verse number 20, the woman went unto all the people in her wisdom. Joab received the wisdom, and the Bible says in verse 20-23, Joab takes control again. The Bible says now, Joab was over all the host of Israel. We can cast out Satan. We can cast out evil things and evil thoughts in our family if we promote wisdom in our home. If you promote evil things will not depart from evil. If you promote dishonesty in your family, listen to this, your family never be blessed. But if you allow God's word and allow the instruction of God and wisdom of God to lead your family will bring in the path of life, path of blessing. And Joab takes control. Father, if you want takes control, use the wisdom of God. Not your verbal abuse, do not use verbal abuse, do not use do not use physical abuse. Use the wisdom of God. Let us repent. Repentance is changing of mind toward our mistake in the past, and result and give us result a change action. Magsisi tayo, hingi tayo ng paumanhin at kapatawaran sa Diyos. Naniniwala ko, pinatawad na po tayo ng Diyos. Huwag pairalin ng yabang, huwag pairalin ng laman. Lahat tayo, mga kapatid, biktima dyan.
Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka biktima dyan. Hindi ko pwedeng sabihin na hindi ako biktima dyan. Lahat tayo. Kaya nga may salita ng Diyos. Kaya nga kawawa ang isang tao na walang salita ng Diyos. Bakit? Wala siyang wisdom. Paano niya gagawin ng isang bagay na hindi niya nauunawaan? Kung merong Diyos na nauunawaan ng lahat at merong Diyos na hindi nauubusan ng karunungan, ay bakit hindi natin kilalanin ng Diyos sa buhay natin? Kaibigan, kailangan mong kilalanin ng Diyos. Kung gusto mo makaalis sa pag-aalipin ng alak, gusto mo makaalis sa pag-aalipin ng paninigarilyo, gusto mo makaalis sa pag-aalipin ng kalibugan, gusto mo makaalis sa pag-aalipin ng kasalanan, isa lang ang sagot ay yung salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng matalinong desisyon, matalinong pangunawa, matalinong kapanatagan. Lahat yan, babalik tayo sa salita ng Diyos. Pero kung dinidespise natin ang salita ng Diyos, huwag tayong magtaka, huwag tayong masurprise kung hindi tayo makaahon. Kapatid, ngayong umaga, pinakita po ng salita ng Diyos ang kagandahan na meron tayong wisdom. It prevent unnecessary distraction. Wisdom prevent us and in the unnecessary distraction. Wisdom, brethren, make you peacemaker voice. Wisdom make you, a man of great understanding, a woman of great understanding. And wisdom, brethren, according to the word of God, according to this word, you will be, responsible. Very responsible. Do you want a husband that is responsible? Pray for them that God give him wisdom. Do you want your wife, instead of being clamor, pray for her and may the Lord give him wisdom. Do you want your children have an obedience heart and a submissive heart? Pray for your children that God gave wisdom. Wisdom prevents unnecessary distraction. This woman, step in, the Bible says, and stop the whole fight. This woman, step in and spoke with wisdom and saves the city. And sometimes one wise voice saves everyone from disaster. I hope the Word of God help us this morning. If it helps me, and it helps you also. Let us pray. Dear God, Father in heaven, we come to you in prayer. Thank you, Lord, for reminding us this morning. Bless your people. Bless our church here in Newman and Perth, and all churches all over the world. Lord, only wisdom. The reason we cannot, we're still wondering. The reason there's an argument breaks out in disaster or destruction and peace inside our family, inside our working place, inside our church, because we just rejecting your wisdom through your words. But this morning, you're just simply saying to us, you're simply saying to me, you're simply saying to each everyone this morning, that we need to get instruction from your word, because your word will teach us and give us knowledge, wisdom, and understanding. Wisdom prevents unnecessary destruction, because wisdom is applied knowledge in our life. If we have knowledge of you, O God, through your words, and that knowledge, we learn to apply it, it prevents unnecessary destruction. And wisdom prevents unnecessary, not only destruction, not only disaster, but rebellion. Keep us from danger. Keep us from sinning. Keep us from sin or rebellion. And thank you, Lord, for your words that help us. Lord, we repent this morning for what we have done in the past. And Lord, renew our strength. To overcome this, we can follow your words according to your will. Thank you, Jesus.
from above step up and enter in humanity to teach us wisdom. Thank you, Lord, for saving our soul, forgiving us, forgetting our yesterday, and infuses us with new start and new beginning. Bless your people, O God. Bless our day. Give us great day and good spirit, excellent spirit for the whole day. We honor you, we glorify your name, and we magnify your words. Forgive us in our sin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, thank you very much for listening, brethren. Wherever you are, may the Lord bless you. Saan man kayo ngayon, kayo ay pagpalain po ng Diyos at tayo magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat po at all the glory belongs to God. Enjoy your day. God bless us all. See you tomorrow for another episode here in Human Every Morning, especially to our church member, Newman in Perth, developing a strong faith to God. Preacher got up and said, stand to your feet. We'll start with a prayer. If you have a need, let it be heard, saints, let it be known. We're all a family, you're not alone. And that's when he saw her at the back of the church. Her silence and sadness cried out to her. The kind shepherd knew just what to say. I need to know before we pray. An unspoken request. Does anybody have one here tonight? Did you come with a burden you can share? A need in your life? Just lift up your hand to the one who can give you rest. Child, have no fear, Our God can hear an unspoken request. Well, the preacher whispered as she raised her hand, sweet Holy Spirit, come by her and stand. As the tears started flowing, he had no doubt that in the throne room of heaven, her secret was out. An unspoken request. Does anybody have one here tonight? Did you come with a burden you can share? A need in your life? Just lift up your hand to the one who can give you rest. Child, have no fear, Our God can hear an unspoken request. child, have no fear. Our God can hear an unspoken request.